Ang babaeng ito ay si President Shim Yunyang ng Charlotte Hotel at siya ay nagpakilala kay Maro. Nagsalita naman si Maro, dapat bang magpakilala tayo sa isa't isa sa ganitong lugar? Tanong niya, nasaan ang pamilya ko? Sandali lang, magpapaliwanag kami, nagulat si Maro at ang kanyang kasama. Dahil nakita nila ang dalawang itlog na kasama ng Charlotte Group at nagtanong, bakit kasama kayo ng Charlotte Group? Paliwanag ng isa, Mr. Manager, nakakuha kami ng impormasyon na ang World Group ay kumikilos ng mabilis, kaya naman gumawa kami ng paraan, humingi kami ng tulong sa Charlotte Group. Dagdag pa niya, gusto sana namin sabihin sa iyo ito, ngunit sa sitwasyon kailangan nating kumilos agad. Humihingi ako ng paumanhin sa aming nagawa. Nagalit naman si Maro at tumugon, kinuha niyo ang pamilya ko nang walang permiso. Sino ba kayo? Iba ba kayo sa World Group? Pinagpawisan naman ang lalaki sa sinabi ni Maro at nagpaliwanag, sandali lang, pakiusap, tingnan mo ito. Pinakita niya ang isang video at makikita ang nangyayari sa loob ng hospital. Dagdag pa ng lalaki, ang tracking team ng World Group ay dumating sa ospital at kung di dahil sa Charlotte, ang pamilya mo ay matutukoy nila. Napatahimik naman si Maro sa kanyang nakita. Nang magsalita ang babae, Mr. Hamaro, pumasok na kayo sa kotse at dadalhin kita sa iyong pamilya. Sa larangan ng parmasyotika, hotel, department store, petrochemicals, at pinansyal, doon namamayagpag ang Charlotte Group. Samantalang sa larangan naman ng industriya ng depensa, trade, distribusyon, construction at seguridad, doon naman namamayagpag ang World Group. Sa kabila ng parehong kumpanya ay nasa iisang malaking korporasyon. Sa likod ng anino nito sila ay naglalaban-laban sa karahasan. At iisang tao lang ang nagpatigil ng digmaan sa isang brutal ng paraan. Ang Charlotte ay natalo sa digmaan at ito ay nahati sa dalawa. Ang isa ay gustong sumapi sa World Group at isa naman ay para protektahan ang Charlotte at manatili sa industriya. Paliwanag ni Shin. Tanong ni Maro, ano naman ang koneksyon ko doon? Maaari bang diretsuhin mo na ako? Patay na si Manager Director Hong Junho, ngunit ang World Group ay maroon pa ring hindi matitinag na kapangyarihan. Tugon ni Maro, ngayon. Ang pagpatay mo kay Director Hong, ang pagprotekta mo sa iyong pamilya at ang iyong pagtakas sa World Group ay imposibleng magawa mo ng mag-isa. Pero sa pamamagitan ng kakayahan, impormasyon at lakas ng Charlotte, ito ay magagawa mo. Maaari ka naming tulungan, Mr. Maro? Dagdag pa ni Shin, kaya naman. Nang biglang binangga ang likuran ng kanilang sinasakyan, napakabig naman ang driver nito, subalit hindi pa man. Muling mabilis nang umabant ang isang kotse at muling silang binangga. Sa kasamaang palad sila ay tuluyan na silang napahinto. Sa kabilang sasakyan ay makikitang bumaba ang tatlong tao. Sa loob naman sasakyan nila Maro, nahilo naman si Shin sa nangyari sa kanyang pagkagulat. Niyakap siya ni Maro at pinutiktahan. At nagtanong, ayos ka lang ba? Ang mga bastardong yun, taga World Group din ba sila? Sagot ni Shin, hindi ako sigurado. Hinawakan niya ang dugo sa mukha ni Maro at nagwikang, sinabi ko na ang Charlotte Group ay nahati sa dalawa. At ang kuya ko ay gusto akong ipapatay para tuluyang sumapi sa World Group. At sa tingin ko siya ang nagpadala ng mga troops dito. Dagdag pa niya, Mr. Hamaro, ang Charlotte Group ay handang protektahan ang iyong pamilya. Kaya naman maari bang ikaw ang aking maging espada sa ngayon? Sandaling nang isip si Maro at sinabing, kailangan mo patunayan yun sa akin. Patunayan mong kaya mo protektahan ang aking pamilya. Saka mo ako magiging espada, at siya ay lumabas dala ang kanyang kutsilyo. Sa isang banda bumaba si Director Choi, ito pala ang ingranding burol ni Manager Junho. Sa kanya pagpasok, binati siya ng mga tauhan ng World Group. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang larawan ni Junho habang nakaharap ang isang babae. Nagsalita ito, dumating ka na, asaan ang batang pumatay kay Manager Director Junho? Ito ang chairman ng World Group, si Yudane, sagot ni Director Choi, nakatakas pero nakuha namin ang isa. Habang sa kinaroroonan ni Kim, iniisip niya kung ano ang kanyang gagawin at sasabihin kay Maro dahil sinabi niyang hahanapin niya ang kapatid nito. Ngunit hindi niya ito natagpuan at kung magpapatuloy iyon hindi siya titigilan nito sa kanya kapalpakan, at gusto niyang kumain ng only rice sa Mang Inasal at Jollibee, ngunit wala siyang kahit ni $5, wala na siyang magagawa kundi wasakin ang lugar na iyon. Makikita naman sa kanyang likuran ang mga tauhan ng World Group. Gaano kaya karami pera ang makukuha ko sa inyo? Balik kay Maro.
Papalapit na ang grupo ng kalalakihan sa kanya, nagsalita ang isa sa mga ito. Pag nagawa natin ang trabahong ito, ang ating elite team ay mapopromote at ililipat sa HQ, tanong ng isa talaga ba? Sa pagkakita nila kay Morrow ininsulto pa nila ito, at sinabi ng kanilang chief simulan na natin at makikita nilabas nila ang kanilang sandata. Sa pang-osar nila kay Morrow sinaksak niya ito sa kanya mukha, at dito na nang simula ang laban sa bawat saksak ni Morrow tumpak na tumatama ito. Sa galaw niyang sumasabay sa hangin, ang bawat lait nilang binitiwan kay Morrow ay sinuklian niya ito ng kamatayan. Isang killing machine, madali niya pinatumba ang lahat ng lumalapit sa kanya. Walang kahirap-hirap na bumagsak ang lahat. Nang chief na lang ang natira, tinanong niya si Morrow kung sino saya habang nanginginig at pinagpapawisan. Sa hindi pagsagot si Morrow inatake niya ito subalit mabilis lang pinutol ni Morrow ang mga daliri nito at sunod niyang pinutol ang kamay at hiniwa ang kanyang bibig. Pagkatapos ng madugong laban lumapit si Presidente Shin sa kanya, nagsalita si Morrow pinatunayan ko na ang aking sarili. Ngayon ikaw naman patunayan mo kaya mong protektahan ang pamilya ko. Dagdag pa niya, di bali paano tayo makakarating sa aking ina? Maglalakad ba tayo? Sagot ni President Shin hindi tumawag ako ng isang bagay, at makikita ang isang chopper sa ibabaw niya, pero bago mo tanungin ang tungkol sa patunay ng aming kakayahan, tama. Pumunta muna tayo sa burol ng taong pinatay mo. Sa kinaroroonan ni Kim makikitang binibilang niya ang mga perang nakuha niya sa mga tauhan ng World Group na pinabagsak niya nang biglang may tumawag sa kanyang cellphone sinagot niya ito, ay Chief O, ano yun sagot nito, Miss Kim asaan ka na? Si Chief Morrow ay pumuntang burol ni Manager Junho, kasama ang president ng Charlotte Hotel. Sagot ni Kim gusto kong kumain ng mang-inasal at umalis sila nang wala ako. Sagot naman ng nasa linya Miss Kim hindi ito tungkol sa pagkain ng mang-inasal. Sa kabilang banda si Morrow at President Shin ay hinarang ng mga tao ng World Group. Nagsalita ang isa yan ba si Morrow ang uhuging batang pumatay kay Manager Junho. Dagdag pa ng isa hindi niya ba alam kung asan siya ngayon wika naman isa pa kunin mo ang mga gamit ko at pagpipire-piresuhin ko siya para ayalay sa kaluluwa ni Manager Junho. Nagtanong si Presidente Shin kay Morrow ano pakiramdam mo ngayon? Sagot ni Morrow para saan? Sagot ni Shin hindi ka ba nakakaramdam ng takot? Wika ni Morrow hindi naman, hindi ba't sinabi mong papatunayan mo ang iyong sarili? Kaya mo naman hawakan ang sitwasyon na ito di ba? Sa sandaling iyon may isang taong pumailan lang at nagtanong ikaw ba ang bulol na pumatay kay Manager Junho di ba? At bakit naandito ka? Kasama ng babae ng Charlotte. Ito pala ang deputy ng World Trade na si Kim Min-sok, dagdag pa nito ang Charlotte ba ang backer mo simula pa ng umpisa. Ikaw na bastardo ka, nang biglang pumasok sa eksena si Director Choi at hinawakan niya ang mayabang na si Deputy Kim Min sa bibig nito sa sabay hawi dito ng malakas at ito ay tumilapon. Sinabi niyang humihingi ako ng paumanhin sa pakikialam ng mga underlings at ang pagpatay kay Manager Junho ay hindi biro. Nagulanta naman si Morrow sa laki at ginawa ni Director Choi, at nagpakilala ito sa kanya, at sinabing bigyan ng nararapat na paggalang ang tao pumatay kay Manager Junho. Nang sumingit sa usapan ang dalawa pang lalaki ito pala sina President Cho Jae-chul ng World Investment Security at Vice World Investment Security na si Hatae Wong sabi ni Cho Jae nang nangyari dito. Sa palagay ko may isang rigolong naglalakad dito sa atin mga kamay ha. Sagot naman ni Hatae kapag nakuha ko siya, ibig sabihin ako ay mas malakas pa kay Manager Junho. Sagot ni Director Choi umatras kayo at aking lang siya, wika naman ni Vice President Hatae pag napatay ka ako naman ang susunod ha. Dagdag naman ni President Cho Jae bakit hindi tip-aikal nating tupusan na lang siya. Sa mga narinig ni Morrow naghahanda na siyang hugatin ang kanyang kutsilyo ngunit pinigilan siya ni President Shin at nagwikang ito ba talaga ang kayang gawin ng World Livestock. Pag napatay niyo si Morrow ano ba ang makukuha ng World Livestock? Sagot ni Vice President Matae ang bastardong yan ang bomb-asto sa aming karangalan at kailangan namin bawiin ito. Galit niyang tugon, dagdag pa ni President Cho Jae hindi mo maiintindihan. Alam mo ba ang karangalang makukuha sa pagpatay sa taong pumatay kay Manager Junho? Sagot naman ni President Shin para ba sa paghihiganti at pagtaas ng karangalan, ang pagpatay sa taong pumatay kay Manager Junho ay para kunin ang tagumpay.
ngunit ang pagtulungang patayin ang iisang tao ay hindi nangangahulugan sa bagay na ito. Makikita ba ang karangalan at tagumpay kapag pinagtulungan niyong patayin ang taong ito? Dagdag pa niya, si Hamaro ay nilabanan si Manager Junho ng isa laban sa isa at nanalo ng may karangalan, at ngayon balak niyong pagtulungan siya, hindi ba't para itong parusa? Pagmamalaking wika ni President Shin. Nagalit naman ang mga taga-World Group sa kanyang sinabi. Muling nagsalita si Presidente Shin, lilinawin ko, kahit gaano kalaki ang gusot sa Charlotte, hindi ko hahayaan galawin ng kahit sino ang aking mga tauhan. Pag pinatay niyo si Hamaro, maghanda kayo sa digmaan. At ang pagtugi sa iisang tao, ito ba ay kapaki-pakinabang? Kahit kayo ay magtagumpay, wala ito kwenta, walang karangalan, walang tagumpay, walang profit, at kung sino man ang kayang tanggapin ang lahat ng pagkatalong ito, sige gawin niyo o umalis kayo sa aming daraanan, mga bastardong talunan. Sa kanya sinabi, nagtaas ang kilay ng tatlo at natahimik, baka sa kanilang mukha ang matinding killing intent. Nang siya ay palakpakan ng isang babae at pinuri sa kanya mga sinabi, at ang lahat ng ito ay totoo. Ito pala ang chairman ng World Group at sinabing katulad ng iyong ama, isang mahusay na tagapagsalita. Lumapit ito kay Maro at binati niya ito, ikaw pala ang nag-iisang pumatay kay Manager Junho, at dagdag pa niya, magkikita pa tayong muli, at siya ay umalis. Nagtanong si Maro kung sino ang babaeng yun, sinagot naman siya ni President Shin, siyang ang chairman ng World Group, si Yudin, at pinag-iingat niya si Maro dito. Dahil sa nangyari, pinapasok sila sa burol ni Manager Junho. Sa harap ng larawan ni Junho, nagsalita si Maro, hindi ako pumunta dito para kandinahin ka sa mga nangyari, gusto kitang tanungin kung bakit inalay mo ang iyong buhay para sakin at bakit sinabi mo ang mga salitang yun. Hindi ko alam kung bakit, ngunit kapag ako ay nakaligtas, hahanapin ko ang sagot. Huwag ka nang masyado mag-alala. Lahat ng natutunan ko sa iyo ay gagamitin ko upang patayin ko silang lahat at para makaligtas. Nang tawagin siya ni President Shin at sinabi, Hamaro, simula sa paglabas mo sa pintong ito, ikaw ay aking magiging espada. Napangiti naman si Maro at sabay silang naglakad at umalis sakay ng chopper. Samantalang si Director Choi ay nakatanaw sa kanila at sinabing, Hamaro at Shin Yunyang, ang mga bagay ay mas nagiging interesante, at ngumiti ng parang isang demonyo.